Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping. Ay, salamat sa madagdag subscriber. Pa-konti-konti, okay na yan, no, mga friend. Magbigay lang tayong reaction dito kay Sara Duterte. No? Meron itong 56,199 views, 16 hours ago. No? BP Sara Duterte, nag-Thanksgiving Mass at lunch kasama ang kanyang team. Di ba? Pero meron sinabi dito Sara Duterte na mukhang nakakagimbal. Magbibigay ko tayo ng reaksyon doon, ha? Sa sinabi niyang nakakagimbal. Pakinggan mo natin. Gusto raw sana ni VP Sara Duterte ng isang bloodbath. Kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. At live po mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang bise sa gitna ng isyong impeachment? Bok, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case. Dumano si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, Dadasal ganyan, yung bata ni Kalat niyo. Dapat, respetuhin ang desisyon ng Senado. Ba't yung desisyon ng Kongreso ayaw nyo respetuhin? Diba? Yung problema dito sa mga Duterte. Pag pabor sa kanila yung desisyon, dapat respetuhin. Tayo ng buhay ito. Pag hindi pabor sa kanya, wag respetuhin. Ganun ba yun? Tuloy. So pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly. Ayun, mabigat doon. Nakagimbal-gimbal doon, mga pre. Gusto niya raw linisin ang kanyang pangalan at magkalabasan na bloodbath. Kaya lang, unfortunately, di ba dapat fortunately? But unfortunately, sinasabi mo. Para bang nagulat siya sa naging resulta ng impeachment ng mga galaw ng mga senador at ng kataas-taas-taas-taasang Korte Suprema. Kasi unfortunately, but gusto ko sana linisin. Ano ba pangalan ko magkalabasan ng mga ebidensya, defense at saka prosecutor. Para bloodbath na, talagang gusto ko na yun Parang gano'n ang ibig sabihin nito, mga friend. Pero unfortunately, ito na nga nangyari. Kaya respetuhin na lang natin, naging desisyon ng Senado at ng Kataas Suprema. Ay, ano yan? Putik yan. Pero sa Kongreso, nung inimpeach siya, mali, sabi niya, dahil binayaran lang naman yung mga nagsipirma na yun. Hindi naman nila binasa Ganon na no, putang ina, anong klase itong mga tuno, mga friend. Talagang makapanindig balahibo, no? Pero anyway, ang masasabi ko dyan sa pagkagulat niya ako, nagulat siya sa naging desisyon ng kataas-taasang Korte Suprema. Unfortunately, sabi niya, ang ginamit niya word, but unfortunately, ito nga ang nangyari. Gusto ko talaga magkaroon ng bloodbath Sabi niya, kaso naman, unfortunately, ito nga ang nangyari. Kaya, pasensya na kayo, sa susunod lang kayo diba? Yun mga boss, diba? Nagulat siya sa naging desisyon, siguro ng kataas-taas sa Suprema, na 12 doon, in-appoint ng tatay niya. Kagulat-gulat ba yun, mga friend? Nagulat siya Kaya unfortunately, gusto ko talaga Sabi,
Di ba? Gusto ko talaga. Dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala na kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Tungkol naman sa Ito, si sinabi ni Cotano. Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ito ang sagot ni VP. Well, yes, ang ato ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each Basta maganda sinabi na sa pandinig niya, we should respect. Kawatana. Kung gusto niyo maalis, italunin niyo na lang sa 2028 po. Taragis, ano ba yan? Tana, sakit sa ulo ng mga boss, no? Talagang makakatakbo pa ito, no? May pag-asa pang makatakbo, no? Sa patong-patong na kaso nito, makakaabot pa ba ng 2028 to? PBBM? Ganun ba yun? May sinampang kaso rito yung National Bureau of Investigation, sa Department of Justice, di ba? Yung grave threat. Pinatawag siya ng gusto siyang makausap ng National Bureau of Investigation para magpaliwanag kung sino yung sinasabi niyang inutusan ni Bongbong Marcos na para siya patayin. May nakarating daw sa kanya na pinapapatay siya ni Bongbong Marcos, di ba? Kaya nga kumuha na rin siya ng assassin na kung ako'y mapapatay, patayin mo rin sila. Di ba? Hindi siya pumunta. Pinatatawag siya para alamin kung ano sinasabi niyang nagpapatay sa kanya at kung sining nautusan niya magpapatay na para pumatay kay Bongbong at saka kay Elisa at saka kay Romualdez. Hindi siya pumunta. Sinampahan siya ng kaso. Hanggang ngayon, ano na nangyari? Department of Justice sa kasong isinampa. Criminal case yan, wala pa rin. Di ba? Kaya ito mga friend, ito mga nangyayari dito, malamang ito nakikita ito ng ICC. Kaya talagang yung interim release nito si Digong, malabo yun. Kasi kitang-kita talaga kung gaano ka-powerful itong Duterte sa batas dito sa Pilipinas. Untouchable talaga sila. Kailan pa sinampa ng National Bureau of Investigation yung grave threat na yun? Maliwanag pa naman sa sikat ng araw yun na meron yun. Hanggang ngayon wala pang resolusyon, wala pang aksyon ang Department of Justice doon sa sinampang kaso ng National Bureau of Investigation, napunta na kay Atong Ang, napunta na kung saan napupunta. Ba mga friend? Pero yun nga, balik tayo dito sa nagulat si Sara Duterte sa naging desisyon. Unfortunately, sabi niya dapat fortunately. Hindi yung unfortunately, parang ano ba yun? Dapat fortunately, ito nga at nagdesisyon sila ng tama. Dapat ganun. Hindi, unfortunately, ito naman na nangyari. Parang malungkot siya sa nangyari. Anyway, sabi niya, meron pa naman 2026, 2027, 2028. Nag-file kayo ulit, sabi niya. Kaya para sinasabi sa Sara Duterte, yung mga sinasabing motion for reconsideration na ipinail nitong mga magagaling nating mga kongresista doon sa Supreme Court, wag na ho kayong umasa dyan, wala ho yan. Pwede nga ilaban ng pitpitan ng bayag yan na hindi intindihin ng Kwarta Suprema yan, Korte Suprema pala, magkautunog kasi, sa panalita ni Sara, mga friend, para sinasabi niya na, hindi ko alam yan, mabubura na yun sa isip ng tao na nagkabayaran, di ba? Walang ganon, dahil di ko inaasahan na ganyan. 12 lang ba naman yung na-point na tatay ko dyan sa Korte Suprema na yan,
Kalain ko bang ganyan ang magiging desisyon yan? Ha? Unconstitutional lang kinabi? Ha? No, ha? Kung ano-ano, puro technical yung Kongreso eh. Nung mga ano, di ba? Oo. At siguro lalong nagulat si Sara Duterte sa naging desisyon ng si Tatong, no? Kasi ang sinasabi lang ni Duterte 7 lang sila eh. Sabi ni Bato, di ba? Duterte 7 lang sila. Oh. Yung pala 19 sila, Duterte 19 pala sila. Sa bagay may katwirang magulat si Sara Duterte, mga friend. Bakit? Eh, yung mga iba dyan, si Lito Lapid, nasa senatorial slate yan ni Bongbong Marcos. Erwin Tulfo, nasa senatorial slate din yan ng Cayetano, nasa senatorial slate din yan Marcos. Yan. Si Haba na Baba, tinaas pa yan. Manang Aimee ko to. Diba? Pero pinakita lang talaga ni Aimee na talagang siya, gusto nang magpalit ng apelyido, Duterte na siya. Pero alam niya, sino pa ba yung mga kasama ni Bongbong sa slate? Basta karamihan doon sa mga bumoto na na nag-yes, miyembro ng Tito Soto lang yata ang hindi. Tsaka si Lacson. Pero yung tatlo, kay Villar. Villar. Akalain ba naman ni Sara Duterte na mag-yes yung mga yun? Miyembro ng Bongbong Marcos yun. Tatagin na yun. Ay, naku mga friend. Ito ay nangyayari kanina. Impeach Sara rally. Bigla sumugod yung mga Duterte supporter naman. Ito ang naging kalabasan ng naging desisyon ng Korte Suprema. Naging lalong napakagulo. Kasi may mga dito na sundin ang batas. Ang pasya ng Korte Suprema. Ito naman. Ayan. Yanong gulo na yan, no? Yun yung mga nagrarally na pabor kay Sara, respetuhin daw ang naging desisyon ng Supreme Court. At yung mga iba naman, sinisisi yung palpak na desisyon ng Supreme Court. Hinarang lang ho nung hinarang po ng mga kapulisan yung kanila para hindi ho magsabong. Medyo marami rin ho yung mga ungas na sumusuporta ho doon sa sinasabing Duterte, sumisigaw sila. Ganun. Ganun nangyari. Kung wala yung mga pulis doon, baka magsaksakan yung mga yan. Di ba? Kasi may pinadala rin yung mga supporter ni Sara Duterte, ng mga Duterte ron na, rumambol kayo ron. Basta sigaw ninyo, respetuhin ng Supreme Court. Di ba? Pero mukhang mas marami po yung sumusuporta sa impeach Sara now. Yun. Ay, nako mga boss. Saan pupulutin ang Pilipinas? Ito mga preno. Natutuwa ako sa TikTok yan. Sa Pilipinas mo lang matatagpuan ang pinakabobong vice-presidente. Pakinggan natin. Ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa sa South Korea. Ang susunod namin ay sa
Kuwait. Wala Pamilya ko. sa kaligtingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Pumunta ako, di ba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala Pamilya ko. sa kaligtingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Putang ina, no? Kapal na mukha ng putang ina. Talaga walang iya talaga to. Pinasisweldo ng tao yan. Oh, pinagmamalaki niya pa, oh. Punta kami, punta dototot, tititotototitotototitotot. Lahat ng napuntahan kong bansa, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. Putangin nang yan, gago talaga, no? Ano masasabi mo dyan sa anak ng putang ina? Anong klaseng vice-presidente yan, no? Pero suportado. Ha? Ng mga senador. Ito, wala nang ginagawa, oh. Wala nang naitutulong. Binabalahura niya pa yung sarili niyang bansa. Inan yan. Nanginang yan. Ano yan? Ngayon lang ako talaga nagkaroon ng ganyang klaseng vice-presidente. Malas talaga Pilipinas. Panginoon, kailan mo tatapos? Pero may pag-asa ko yung ICC. O, malapit-lapit na ako siguro. Para matapos na itong mga hayop na ito. Totoo. PBBM. Baka naman bigla sabihin mo naman PBBM masyado kang pinagmumura ka na. Ano ba? Baka bigla maisip mo mag-join na ng ICC. Oh. Tama, worst comes to worst, mga isipan nito, tumiwalag na sa Interpol. Ay, mag-collab na tayo, ewan. Mag-collab na tayo, mga boss. Oy, okay na yung topic natin na yun, oo. Sara Duterte, nagulat pa pala, puta na sa naging decision. Unfortunate, puta na, ano yan, hindi ka kinikilab. Buti hindi ka umuusok pag pumapasok sa simbahan. Kalat ni Baya, shout out. Chupisa Bunao, ay papansin naman lagi itong si Kimo, peking Muslim. Kapal ng mukha rin yan, no? Ted, shout out Ted. Kitang-kita sa media na nagpaparty si Sara dahil sa pagwawagi nito sa pagkabasura ng kanyang kaso sa Senado at Korte Suprema. Kasama niya ang mga buong tropa na nagagalak habang nagiinuman at kumakain ng masasarap na pagkain habang ang 80% ng mga mamayan ay nagluluksa dahil pinatay nila ang kanilang katarungan at ngayon ay pinaglalamayan. Kaya ang taong bayan ay sa kape tinapay na lang daw at magpa-popcorn na lang habang nag-aabang ng konting pag-asa. Wala yan, si konti. Chupista mo na ulit. Ang gan pala ni Risa Oteveros versus Marcoleta. Di nyo ba napapansin parang may kalang ang dila niya kung magsalita, parang utak niya may kalang na rin. Ay, grabe na silang mga Duterte. Ay, manang, kayo lang ang nagmahal dyan sa puon ninyo. Kasi papare-pareho kayong mga kulay. Dami mong sabi, oo. Alam mo naman ang boto mo. Mga bobo kayo. Patay tayo dyan. Ramon Valencia, shout out Sabi niya, bossing, wala naman sustansya ang mapagsasabi nitong si Sandok. Di ba para siya impeachment ang pulong na yan? Personal naman yung sinabi niya. Patama sa pinsan niya. Anak ng pusa, yes lang pala, pinatagal pa. Sana, ginaya na lang si Lito Lapid. Yun nga. Tangina, anong klase mga senador to? Putangin ng senador talaga sa totoo lang. Dapat talaga yan. Kaya kung minsan mga pre na lang, namimiss ko yung martial law. Walang senado, walang kongresong tangina. Ay, ang laking tipid. Totoo, nung panahon ni Bongbong Marcos Sr., walang eleksyon . Di ba? Tsaka,
Walang magnanakaw, siya lang. Ramon Valencia, tama ka, bossing. Mas mahaba pa yung sinabi ni Robin. Totoo, di ba? Ramon Valencia ulit, Nakakapagtaka itong mga senatong bakit ayaw nilang pumayag na maimbestigahan si Fiona Lustay. Sigurado maganda ang Pasko ng mga ito. Lihim lang yan. Wala nga. Nagulat nga si Sara Duterte daw. Hindi niya raw, unexpected pala yung naging desisyon ng Korte Suprema at taka itong mga senador. Dahil inaasahan yan. Hindi ganyan kadami. 19. 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Hi. Ano pa nga ba ang maaasahan natin sa Senado? Sa isang salita, pinagtulungan ng Senado at ESI ang Pilipinas. Yun mismo. 3JC Hope pala ito. Hindi pa naman dito nagtatapos ang laban, mamamayang Pilipino, dahil meron pa tayong inaasahan, masigit pa sa Supreme Court at Senado. Yun ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang kikilos para sa atin upang ito, mga nagtatanggol sa kasamaan, ay maparusahan din. Hindi naman nila maiiwasan ang parusa ng Diyos. Totoo yan. 3J Shop ka. 3J Shop ulit ito. Itong si Kimo, nagdarasal ba? Pero kanino siya nagdarasal? Sinong Diyos niya? Dahil hindi yan ang utos ng tunay na Diyos. Ang utos ng Diyos ay huwag kawawain ang mga mahihirap at mga walang kakayahan. Pero sila pa ang nagpapahirap at nagtatanggal ng karapatan malaman at ng mamamayan ang tunay na nangyari sa confidential fund. Ang lagay, libel convicted, shout out. Ginawang dahilan ang Supreme Court. Yun ang ginawa nilang bala. Di ba? Libel convicted ulit ito. Isang babaeng demonya ang magdudulot ng kaguluhan ng Pilipinas. Siya si Sarang magnanakaw na inamin naman na presidente siya ng impyerno. Di ba? Sinamin niya naman. Mary Lebron, shout out, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha? Pastor Jun Lagon. Sabi ni Friend Shervin. Serox, di ba yun nga po ang kasabihan nila? Pag kihaba-haba man ang daw ng pulisyon, ang dulo sa simbahan pa rin po ang tuloy. Wala pong pagkakaiba ang ginawa po ng mga timawang buhaya. Sa una pa lang naman po, Xerox, alam mo na po ang ending. Nga, totoo yan. Puro po mga PAMAS awardee ang nagsiganap, Xerox. PAMAS awardee ba? Parang pang pang kanto lang ito. Tutuloy natin. Tawa ng tawa si Tia Deli. Kaya nga po, nag-super hit po sa takilya ang pelikulang Ang Lihim ng Mga Asong Ulul. Directed by Quezong Panis ala Chihuahua. Nakasuot ng hikaw, di naman bagay. Tamulmol. Wag kang umastang panalo na kayo. Panalo ka na, no? Hanip ang acting, ang mga star cast mo sa pangunguna ni Unggoy Estrada, Haba Babadu, Bonggot, Pedro Caldero, Marco Beta, si Villa Cueva, Lamong Boy alias Urong Patotoy, Bato na puro ulo, at mga ekstrang itsurang mga tanga. At paano ba yan, mga mahal nating kababayan? Naisa na naman po tayo. Mga impactum, demonium, sanitarium, at ito po bang mga buhayang hagom na ito ay gusto po ulit nating makita sa susunod na eleksyon? Naku, wow, Tia Deli ka. Sa susunod na eleksyon, number 1 yan. Tignan mo, daming pera niyan. Ang daming pera niyan. May panggasta sila, pambayad sila sa susunod na eleksyon. Diba? Ikaw, Tia Deli, wala kang bilib sa mga swapang. Tayo po ba talagang wala ng kasawa-sawa at kadala-dala po sa mga ganito pong araw-araw na eksena? Pagmasdan nyo po ang mga halimaw at mga bakulaw at pinagpepesta po tayong lahat sa tuwa at galak. Totoo. Dahil ultimo pong katas-taas ang hukom po natin, wala po tayong maaasahan na hustisya. Maka-Diyos po at makatao, bundat na bundat po silang lahat sa kinang ng bilyon
na laman ng sobre na galing po sa kaban ng bayan. Kapalit po ng kaluluwa nilang burak at wala po silang pakialam kung sa impyerno man po sila pupunta lahat. Basta sa kanila, bastanting buhay, kamal na salapi, anong husti-hustisya kayo dyan, ha? Yun nga, yun. Wag na, toy-oy. Ano kami, bali? Sino ang di masisira ang ulo sa bilyon? Aber, sinabi mo pa, Tia Teli ka, ha? Ha? Wala kaming pake. Sanay na kaming matawag ng mga hagum, ng mga buhaya at dakilang unggoy. Kaya si Rox, gat ang mga timawang tulisan ang nanya dyan at nagmamanipula, wala pong liwanag tayong makikita. Kasi nalulukuban po tayo ng itim na kapangyarihan na puro mga pusakal na pirata ng dagat na kumunoy, wala pong ngipin at tapang ang namumuno po sa atin si Rox, kaya wag na po tayong umasa pa. Milagro na lang nga aasahan natin, Tia Teli ka. Kung yan lang sinasabi mo na yan, si Kuting, wala. Hintay na lang po natin ang muling pagbabalik ng mga dragon ng Davao si Rox para lalo na po tayong malublob sa dagat-dagatang apoy ng mga dutae para mas ayos ang buto-buto si Rox. Una si Kuting sa listahan ni Madam. Destinasyon, itatapon silang lahat sa West Philippine Sea. Yun ang malupit na ending si Rox. Tawa. Kapag itong si Kuting patuloy na naging lampa at hindi naging matalinong matching, lahat tayo damay-damay si Rox. Sadyang napakalupit po, Kuya Eddie. Sila na lang sana ang magdusa. Wag po ang mga kawawa nating kababayan. Hoy Kuting, gising. Wag puro ka lang ngiwi. Lamang na lamang ang matalinong buhaya. Pwe, maleche, mga buwisit, kinam. Mahit ulo, Tia Teli. Ha? Ay, nako. Jab Alvaro, shout out. Ha? Good evening, Sir Rox. Aabutan pa kaya sa lifetime natin kung nasa late 40s na, kahit paanong 80% eradication ng mga politikong tulad ng mga nasa Senado ngayon kasi para silang virus, ang bilis kumalat. Totoo yan, Jab Alvaro. David Ali Mendoza. Alam mo yung virus na kumakalat kasi, lalo na dito sa mga bubutante, yung virus na Tanganisim virus. Sumagot si David, Shout out David Mendoza. Marahil po ay hindi na natin abutan ang minimithi nating pagbabago ng mga politiko habang natiling bobo ang mga butante natin. Totoo yan, David. Cat 5254, shout out. Tawa. Tyrox, mahusay ang naging speech ni Lito Lapid. Ilang salita lang, natapos agad. Oh, ang ganda. Malaman naman, di ba? Yun lang din naman lahat ng laman ng mga nagdadakdak na pag-rally standing dyan sa Senado Yun din ang tapos respetuhin ng kataas-taasan Wala. Marami mga kung ano ng pigil lang ilintik. Jokiano, Karox, ugok talaga mga senador. May equal branch ba yan? Nagpailalim sila sa soap court. Jokiano ulit Babalina, PI ka, kaso ka mukha mo at boses mo. Ina mo. Ang gitera, magnanakaw. Itulong Jokiano. Jokiano ulit Mga honorable as distinguished Inang yan. Mamerto Jr. Salonga, shoutout. Good evening, Karox. Okay lang yung nangyari sa Senado. Nagsaya sila. Sa tingin ko lang naman, para pagdating ng warrant ng ICC, walang batas na ahadlang sa usaping double jeopardy. Pwede kasi nilang sabihin na umuusad ang kaso niya kaya magaling ang advisor ni Marcos. Pwede yan, Mamerto. Naniniwala ako dyan. Kasi dapat siya sa bato, makiusap ka na, sampahan ka na ng kaso para hindi ka huliin. Tatanga mo. Jokiano nito. BBM, wala ka bang gagawin sa Senado at Supreme Court? Gamitin mo naman ang pagiging presidente. Huwag kang tutulog-tulog, pakinggan mo ang taong bayan. Hiya siya. Mamerto, Karox, pag nililitis na sa hukuman natin,
pag nililitis na sa hukuman natin yan, baka hindi ka magalaw pa sa ang ICC, kaya obserbasyon ko lang naman yan. Pares tayo, Mamerto. Kaya nga si Duterte halos babuyin niya ni Senado at Kongreso, hindi pa siya makakontempt man lang diba? Babatuhin niya pa si Trillanes, so walang contempt sa kanila, di ba? Maski to si Sara Duterte, may kaso pero hindi ginagalaw ng Department of Justice, Mamerto Jr. Salonga dito. Karox, kaya wala nang nagpapail ng kaso dyan sa atin sa korte. Alam nilang mababaliwala lang gawa ng impluensya, kaya antayin lang tayo ng ICC. Playing safe pa ang Marcos sa tingin ko lang, Karox. God bless po. God bless, Mamerto. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Mamerto ulit Karox, makita mo pagpasok ng ICC, yari na yang medyo nakikiramdam lang din yang kung gusto pa bang ng taong bayan yang mga yan. Pero pag naramdaman nilang galit na talaga ang mga tao, saka papasok ang warrant nila. Salamat po, Karox. Yun nga malamang, andyan na, malapit na raw Yun ang balitang-balita sa mga social media ngayon andyan na raw talaga, 3. Bato. Rodel Bravo, shoutout. Idaan na lang sa kalsada yan. Yun, sinasabi ko, Rodel. Siyang dapat, siya nga ba, bukas na natin pag-usapan yan. Ruben Lantin, shout out. Rian Manampan, shout out. Librado Ludovico, shout out. Kahit halo-halo pang topic, Karox, okay lang yan. Blessed morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless. Librado Ludovico. Chupisto Binao ulit. Good evening po, kuya, at sa mga warriors. Ano ba yan? Ang dami pang sanggol. Ang dami, nadamay pa ang sanggol at boding. Sino ba ang may ambisyon? Yun nga, tanga-tanga si Haba na Bobby. Chupista ulit Ano ba yan? Sobrang pagbabalahura sa government official. Nakadismaya na talaga Senado at ang SC ngayon. Maiba na nga kuya mag-iba ka na nga kuya ng content. Nakakasawa na. Wala naman silang pakialam sa taong bayan. Ang pakialam lang nila, ang sarili nilang kapakanan. God, mangyari nawa ang inyong kalooban. Amen. Yun nga. Sam AJ, shout out. Karox, never kang lilingon sa Sodoma, magiging asin ka. Romeo Calusa, shout out. Tawa-tawa. Ganyan talaga kasi isa rin kawatan si Leito Lapid. Si Robin naman salitang yes lang ang isasagot. Buwisit na Senado. Kaya nga. Marcelo Chan, magkaka-idea ngayon ang mga kriminal, Karox, na para di ka makasuhan, pag nakagawa ka ng krimen, damihan mo na ang gawin mo, sunod-sunod, at magiging kakampi mo ang SC. Diba? Romeo ulit Manang Amy, punta ka sa bintana, daming humihiyaw. Romeo ulit, taki pa ng mga magnanakaw, diba? Diesel, shout out. Pare-pareho kasi yung mga yan. Talagang pare-pareho yan. Eddie Panalo, shout out. Sabi ni Marcoleta, hilaw daw ang inihain impeachment. Ang sabi ko naman, lutong Macau ang ginawa nila sa pag-archive. Yun mismo. Anong hilaw? Hilaw pa sa iyan. Tana Marcobeta, David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Nakakahiya na po ang nangyari sa gobyerno natin. At si BBM, ano nang ginagawa? Nandun lang naman sa India. At party-party lang sila doon. Kung ma-impeach man siya, ay wala akong masasabi kundi, buti nga, tutulog-tulog ka sa pansitan kasi, diba? David ulit, may nagsasabi po na kaya daw di kumikilo si BBM ay dahil lalabas na daw ang arrest warrant ni Nabato at Sara Gimpotpot. At para daw po walang balakid sa arestuin Inday sa... Yun nga, mabuti po sana kung ganun ang mangyayari. Paano po kung hindi? BBM, magbalot-balot ka na mga damit ng mga gamit mo at naghihintay lang ng tamang sandali si Inday Sayad
na malingat ka at presto, may bago ng Pangulo ng Pilipinas. Huwag naman sana, David. David ulit. Karox, akala ko po, yung sasabihin ni Amy ay sa hinaba-haba ng baba niya, ay doon din sa pagsupil ng impeachment, mauwi ang lahat. At saka kaya mo din niya masabi ang kongresista ay sa kadahilanan po na humahaba naman ang baba niya dahil nagsasabi naman siya ng kasinungalingan para po bang si Pinocchio na ilong ang humahaba kapag nagsisinungaling. Sa kanya naman ay yung kanyang baba. Ganun ba? Ikaw, ay naku, ano ba yan? Sabi AJ, alam mo Xerox, sigaw lang natin magnanakaw, silang lahat magnanakaw, durobo. Iniwala ako sa ityan. David ulit Karox, sa tingin ko po, mas lalong babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kapag Duterte ulit ang mamumuno. Hindi lang bagsak, lampaso. Malamang sa alamang po patuloy na pagiging probinsya ng China, Pilipinas. Sigurado. Kung ang utang ng Pilipinas ngayon ay nasa 13 trillion o 14 trillion, baka maging double yun kapag Sara Jing ang mamumuno, 30 trillion na. Sigurado. Ang inang yun. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ano ba ang aasahan mo dyan sa senador ni Duterte? Siyempre, andyan siya para kanilang puon. Di ba, Sir Rox? Bukod sa kanilang sweldo at kurakot dyan, may padulas din yan. Gagawin nilang lahat ng paraan para ipagtanggol at patayin yung impeachment. O, di ba, Sir? Yung dati sinabi ko na yun, di ba, Elizabeth? Kasi nga, mabubuksan ng Pandora box. Elizabeth Iscario ulit, Pinaka-war Senate ngayon yan. Oo. At iilan lang ang totoong senador ng bayan. Kailangan na talagang magising ang taong bayan at magising din si BBM. Ay, totoo. Elizabeth ulit. Sir Rox, huwag nyo nang iparinig sa amin ang boses ng babali ng Amy na yan. Nakakawala yata sa hawla yan. Sarap talagang itapon sa kumukulong asupre. Elizabeth ulit. Dagdag comment ko po din sa Korte Suprema. Sana mali ako na may lumalagapak na isang damakmak na pera dyan. Ay, hindi ka nagkamali. Kalat ni Bayaw. Good evening, Kasani. Nax naman, naka-atsyesa tayo ngayon. Astig ang dating pag naka-atsyesa. God bless your family. God bless, Kalat ni. Binigay sa akin yun ni atsyesa Mundo Ching, Pre, sa palagay mo pa kaya may magtitiwala at may mamumuhunan pa kaya sa ating bansa sa naganap na hatol ng kaso Sara? Dito lang sa Pinas na ang Vice Presidente ay isang magnanakaw ay pinagtatanggol ng mga halal at palamunin ng bayan ang isang karumal-dumal na magnanakaw at kasabwat pa ang mga pinakamataas na hukuman ng bansa. Sino pa ang magtitiwala at mamumuhunan sa Pinas? Wala na bagsak ang Pinas. Totoo yan. Mundo. Alam nyo mga friend, kung si BBM ang sinalangan ng impeachment complaint, impeach na yan. Oo. At si Sara kung wala lang si Romualdez sa Kongreso bilang Speaker of the House at natupad yung plano nito sila na patalsikin ipapalit si Gloria Macapagal na Speaker of the House, patay na talaga. Mundo Ching, hindi pa rin nakakasiguro si Sara dahil bago matapos ng taong 3 pang magpapasko sa Netherlands at may plunder pa. Totoo yan. Mundo ulit Para sa akin, lahat ng mga nangyayari sa ating bansa ay ang kababayan ng ating Pangulo. Dahil siya na rin mismo ang nagpalaki ng ulo ng mga tiwaling nanunungkulan sa gobyerno pero hindi pa rin huli ang lahat, PBBM. Totoo. Shout out, Atty. Claire Castro. Mundo Ching ulit Panahon na upang panagutin ang mga tarantadong nanunungkulan sa gobyerno. Siguruhin ang Senado at Supreme Court at pagpapatayin ng lahat para makita ng buong mundo
na hindi tayo konsentidor sa mga mga Pilipino. Diba? Mundo ulit. Maski tumakbo pa yan, magnanakaw na Sara, walang kapanapanalo ang hinayupak na mga nanakaw na yan. Masyado silang bilib sa sarili niya at hindi na niya aabutin pang eleksyon. Makukulong na yan. Sana nga po. Mundo ulit oh. Para ma-impeach na rin ang mga nasa Korte Suprema para maiwasto ang mga bugok na ito at na marunong din kumilala ng halaga ng pera. Mga kurap din ng mga yan. Mas matakaw pa sa mga mas matakaw pa at malakihan pa. Siyempre, hawak namin sa iyong mga kamay, Sara Duterte. Pag hindi namin nagustuhan ng presyo, mabubuksan lahat ang baho mo, ina mo. Tedo, mabubuhayan naman tayo ng loob kapag nagsimula na naman uli ang hearing ng Quadcom. Pag-uusapan daw dito ang EGK, nakawan sa Kaban ng Bayan at iba pang katarantaduhan. Maaari daw na idikdik na muli sa pagmumukha ni Sara Lustay. Hindi ito mapanghihimasukan ang mga buhaya sa Senado. Dapat talaga ito, Ted, sa liwasang Bonifacio na talaga ito eh. Doon na ilahad lahat. Oo. Diba? Alam naman na ng taong bayan na binawalang yana talaga eh. Sa totoo lang mga friend, alam na eh, di ba? Kaya lang yun nga yung galaw. Yung galaw ng taong bayan. Yan sinasabi ni Marco Beta, hilaw. Hilaw yung galaw na yan. Alam na yan ng mga tumirada nito. Itong mga kasabwat na to, dito sa nakawan na to ng halos kalahating bilyon. At hindi lang, na mangyayari ito pag piroteksyon ni Sara. Pero wala silang pakialam. Basta ang parte namin, paano ba? Mundo Cheng ulit. Napakalinaw, naginisa tayo ni Sara sa sarili natin mantika na ang pinagagalaw ay ang mga perang pinagnanakaw nila sa Kaban ng Bayan at tinatanggap naman ng mga nasa gobyerno tulad ng Senado at Supreme Court. Lorna Bele, shout out. Ang importante lang naman kay Lito Leon Guerrero, Lapid, ang milyones nakita niya as senador kasi Batang Quiapo na lang naman ang TV show niya. Balita ko, wala pang bayad sa Batang Quiapo yan para ma-expose lang. Mundo Cheng ulit. Lahat naman nangyayari sa Senado na nasa pwesto na ay planado na ni Cheese. Lahat ng mga yan at ang pakikialam ng Korte Suprema at paglalagay kay Marcoleta sa Blue Ribbon, plano na yan at pangarap ni Cheese na maging Pangulo yan at pangako niya sa kanyang biyanan at kay Hart, patay tayo dyan. Lorna Beles ulit parang may utak si Bertinela Piona kung magsalita. Ganun? Mundo ulit kasalanan din ni Garcia dahil sa utang na loob niya kay Digong, siya din ang naglagay ng mga tuta ni Digong sa Senado, maski mga tanga at mga bobo at mga dorobo. Dapat din panagutin si Garcia paano nakalusot ang mga kandidatong walang alam lalo na sa batas. Yan. Mundo ulit Pre, nagpa-practice si Sara sa pagtakas sa ICC kaya palipat-lipat siya ng iba-ibang bansa para makapagtago sa aresto sa kanya. Mauna si Bato, susunod na si Baliw na Sara, huli si Bongo. Lorna Beles ulit para sa akin, Xerox, i-archive impeachment ni Bertinela Piona para di maging sagabal sa pagdating ng ICC warrant of arrest ni Piona and cohorts, mga Duterte. Pwede yan. Sana nga, F-Jack, shout out. Mas lalong nabuwang yan si Babalina. Totoo, malala na si Jaime, parang malala na siya, Es Makisi, shout out Good morning night po, Sir Rox. Nakaka-disappoint yung mga senador na yan. Mula umpisa, sinubaybayan ko ang debate nila pero nag-mute na ako nung nagsasalita na yung mga senatong sa boto nila. Nakakadismaya. Totoo yan, Es Makisi. Es Makisi ulit
Wala na pong pag-asa, yan Xerox. Totally dismissed na yan. Impeachment na yan. Dapat talaga dyan, noon pa ay nag-combine na trial sila. Di na dinilay ni Mr. Portwit. Hay nako, bahala na ang Diyos sa kanila. Totoo yan, S. Makise. Florentino Lagasca, shout out ha. Karamihan sa mga senador ay hindi nagsiservisyo sa mamayan kundi sa mga kasabwat at mga ilang kaibigan. Ganon din ang Supreme Court. At kaya nga napakatibay nitong mafia nito eh. Davao Mafia, napakatibay. Florentino Lagasca ulit oh. Haba dasal ni Bigote pero walang naintindihan. Lito Lapid, Tulfo, ipinanalo ni PBBM pero hindi sumuporta. Yun. Kaya nga eh. Florentino ulit oh. Aimee, magtrabaho kayo. Magtrabaho ka mo pero yung idinidepensa mo, hindi nagtatrabaho kundi naninira lang. Yun nga eh. Ha? Mary Grace Santos, shout out ha. Dapat ang rally, dapat sugod tulad ng 70s at early 2000, matatapang at mabangis. Totoo, ganun ang rally. Ang rally nyo, sabi nga ni Marco Beta, hilaw. Mary Grace Santos, hindi naman sa ano talagang papagod lang kayo. Expected na nila yan na magkakaroon ng ganyan. Eh makakapal ang mukha niya, mabutangin na yan, tatablan ba naman? Ibaksak, wala yan. Mary Grace ulit oh. Dapat ng rally. Ayan na, basa na to. Mary Grace ulit oh. Good AM, Xerox. Hindi naman sinabi ng SC na acquit na si Sara sa pagnanakaw at other high crimes niya. Technically lang, naging desisyon ng SC at hindi niya pinapawalang sala. Sabi ng ibang DDS, acquit na daw si Sara. Utak yun ng 19 na senator. PA nyo, kulamin sana kayo, anak ng taning, nagdasal pa si Boy Sili. Hipokrito. Talaga nga, salamat po. Maril Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Patunay lang po na walang maraming nakakasama sa rally kasi sobrang hirap ng buhay. Ni walang pamasahe or para arkilan ng sakyan. Importante pa food and drinks kahit pa paano. Sa init ng panahon, marami din pong ng ibang bansa sa hirap ng trabaho sa ating bansa. Yung po marahil ang ilan sa mga dahilan sa kabila ng galit ng tao na ginawa ng mga senador. Direct to the point, si Mang Leon Guerrero. Di na nakakatuwa ang mga salita na mamutawi kay Aimee. Ad hominem palagi na supposed to be. Bilang senadora, mariringgan natin ang salitang bonjing. Tanga na nga eh. Or, nagpapataba ng buhaya. Wala na siyang galang eh. Kaya maliwanag na nakakadismaya silang maliban sa 5 tumitindig para sa mamamayan. Lord, lingapin mo po kami sa aming kinaharap na sitwasyon. Dahil po yan sa pustiso ni Aimee, dakilang sip-sip ang babaeng yan sa sarili din niyang ambisyon. God bless us po. God bless. Reynaldo Gonzales oh. Para lang nilibing ang impeachment ng walang lapida. Totoo yun. Shirley J. Sir, shout out ha. Pambira itong Aimee na to. Ilang senadora ang isang senadora ang tinding manglait. Nalawayan na talaga ng mga Duterte itong Aimee na to. Tama ka Rox. Asa ng 32 million na bubutante ni Saramao. 19 na mga senador walang kwenta. Totoo yan ha. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Meron na tayong magandang topic bukas. Oo. Ha? Kung paano itong atong ang na to. Grabe rin. Paano ginagamit ang mga militar sa kahayupan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Kawawang Pilipinas. Oy, Adorasyon di Maranan, shout out. Boyong kong balong. Good night.